Dalawa ang nagpapakilalang oposisyon. Bagaman ayon sa isang political scientist, malabo ang kahulugan niyan sa Pilipinas, kung saan mahigit sa dalawa ang mga partido. Walang problema sa palasyo kung may oposisyon, basta hindi pansarili lang ang ipinaglalaban. Nakatutok si Maki Pulido. Sa 20th Congress, tila may nabubuong dalawang kampo ng oposisyon. Sa isang banda, mga pro-Duterte na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na nagsabi ng bubuo ng malakas na oposisyon laban sa Marcos administration. At ang oposisyon noong Duterte administration, kabilang ang presumptive senators na sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan at kasalukuyang Senador Risa Ontiveros. Independent opposition kung isalarawan ng grupo nila ni Laila De Lima na inaasahan ring pasok sa Kamara bilang ML Party List representative. Gusto namin yun na ganun ang magiging role namin, independent opposition as fiscalizers. Ayon kay UP Professor Jean Franco, tila mahalaga kina De Lima na maihiwalay ang kanilang grupo sa mga kaalyado ng mga Duterte. The reason perhaps why De Lima said that they're going to be the independent opposition is because they want to veer away from the Duterte opposition. Ayon naman kay UP Professor Aris Arugay, maaring ang aayaw sa anumang kolaborasyon ay mga kakampi ni Duterte. Ang pagiging opposition daw kasi ng grupong ito ay dahil nag-away ang mga Marcos at Duterte at hindi dahil sa prinsipyo. Once that unity team broke up, naririnig na natin noon pa na may yung mga Duterte-based or yung may mga Duterte-loyal politicians, they started behaving like the opposition. Pero punto ni Professor Franco, sa Pilipinas nagiging malabo raw ang definisyon ng terminong oposisyon. In two-party systems, malinaw yun, no? Kung ang incumbent hindi mo kapartido, ikaw yung opposition. Pero sa sistema natin na ang nangyari, marami masyadong political parties, talagang ang mangyayari, iba't iba yung magiging opposition. Ang Malacanang naman may tinukoy na dalawang mukha ng oposisyon, ang legit o legitimate opposition at oposisyong obstructionist o yung sadyang nanghaharang ng mga programa o hakbang ng administrasyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Walang tinukoy si Undersecretary Claire Castro kung sino-sino ang tinutukoy niya. Sa tingin ni Arugay, opposition man, makikipagtulungan pa rin si De Lima at mga kaalyado niya sa Administrasyong Marcos, depende kung nakalinyang issue sa prinsipyo nila. Tulad halimbawa ng pagtanggap ni De Lima at Chel Jokno na maging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ng polisiya, lahat ng posisyon ng Marcos Jr. administration, agreeable sila. So may tinatawag tayong areas where they can work together but they will continue to be opposition and criticize the administration, fiscalize the Marcos Jr. administration if necessary. Ayon mismo kay Attorney Chel Jokno na inaasang papasok sa Kamara bilang Akbayan Party List representative. Ibig sabihin ng obstructionist, basta oppose lang ng oppose, kahit walang laman, basta galing sa administrasyon ay kalalabanin nila. Hindi kami ganon. This is a great opportunity for those who are progressive-minded, who are really fighting for good governance to work together to achieve that objective. Hinihingan namin ng reaksyon ng mga kabilang sa Duterte faction sa sinabi ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.